Therefore, I register an abstention. Yun, walang bayag. Ito po yung sinasabi ko kanina na boto ni Tito Soto. Pakinggan po natin ang excuse niya. Your Honors, I am faced with two equally important issues affecting life and liberty. Dalawa issue niya. Okay, ano yun? To afford PRRD with the optimal condition of his detention that will be beneficial for his physical and mental health, while taking into consideration the plight of the families who are seeking justice for the alleged crimes. So dalawa issue niya. Yung kapakanan ni PRRD, yung physical at mental health ni PRRD, at yung mga humihingi ng hustisya laban kay PRRD. Ayun. Humanity. I am supportive of any efforts to bring comfort to PRRD and to uplift his well-being during this crucial time. Yan, suportado niya na i-house arrest si PRRD. Pero, However, my choice, ano? decision, in my conscience, might even help in further dividing the nation. Ayun. So, sa pagkakaunawa ko, ang ibig sabihin ni Tito Soto, sa aking konsensya, baka lalong, kung susundin niya kanyang konsensya, lalong mahati ang mga Pilipino. Kung bumoto siya kay PRRD, mahati. Kung bumoto siya against na hindi mapakawalan si PRRD, mahati. So, anong desisyon ni Tito Soto? Well, hindi mo na kailangan mag-decide. Di ba? Baka ma-divide pa tayo eh. Boto kay PRRD, boto ko against PRRD, madi-divide pa tayo. Parehos kayo may punto. Hindi na lang ako mag-decide. I abstain. Walang bayag. Ayan po si Tito Soto. Alam natin ang Caracas. Ito gusto kong ipaliwanag. Alisin ko muna yung picture ni PRRD kasi may mga nagsasabi, Coach Oli, kasi kayo, mga banateros, mga DDS kayo eh. Supportive kayo of Duterte. Diba? Gusto kong tingnan yung mabuti. Ha? Itong sasabihin ko. Importante po ito. Supportive kayo ni Duterte eh. Natural. Gusto nyo yan. Pero paano naman yung political outlook ng Dilawan? Political outlook ng Pulahan? Baka magkakaiba lang tayo ng opinion. Kaiba-iba lang tayo sinusuportahan. Pero baka naman nagiging bias lang kayo. Coach Oli, baka naman nagiging bias ka. Bakit ko ba nagustuhan ng si PRRD? Even before siya tumakbo as president, pinopost ko na po siya sa Facebook. Bakit? Malinis po ang Davao. Mapayapa ang Davao. Dalawa po ang pinaka ayaw ko sa mundong ibabaw. At alam ko, ito ang sumisira sa Pilipinas. Una, droga. Pangalawa, mga komunista at NPA. Dalawa yan. Tandaan na lang po natin yan. Droga, komunista, NPA. Yan lang. Ngayon, magbanggit kayo ng Dilawan o Pulahan na seryosong maninindigan para sa droga. Kakalabanin ng droga, hindi yung tunay, hindi yung plastikang ihinto natin ng droga. Marami tayong mahihintong droga. Wala namang nahuhuling drug lord. Takot naman sa drug test. Hindi yun. Ayoko nun. Gusto ko yung totoo. Kayo nang bahala kung paano nyo sasolve yan. Kayo nasa posisyon, kayo bahala. All we want is result. We want a drug-free Philippines. Pangalawa, yung komunista, pinabalik pa yan eh. Pinulbos na yan ni PRRD, konting pitik na lang yan. Kung naupo si BP Sara, tapos na yung mga party list na komunista, tapos na yung mga NPA, tapos na yung mga rebelde, yan ang salot sa Pilipinas. Ang alin? Adik tsaka komunista.
Ngayon, magsabi kayo ng dilaw at pula na seryosong lalabanan ng komunista at droga. Suportahan ko. Pangako ko yan. All the way. Hindi po tayo dito, panatiko. We want result. I'm not saying perfect ang Duterte. Marami akong ayaw na ginagawa ng Duterte. Pero sino ba ang perfecto? Ikaw? Ako? Wala namang perfecto eh. Pero ang gusto ko sa politician, tapusin mo droga, tapusin mo komunista, sayo ko. Wala na tayong pag-uusapan. Wala akong pakialam kung anak ka ni Risa Ontiveros. Wala akong pakialam kahit apo ka ni Tito Soto. Naiintindihan. Pero yung takot ka at alam ng Pilipino komunista ka, pero itinatago mo, yan ang ayaw na ayaw ko. Yan ang ayaw ng mga Pilipino. Di ba? Bakit kayo mga komunista? Kung talagang ayaw nyo komunista, ba't hindi nyo i-disown? Sabihin nyo, sugpuin niya mga komunista na yan. Ngayon nakikita nyo saan ako galing? Bakit gusto ko Duterte? Hindi ko sinasabing matino sila. Sino bang matino sa atin? Sino bang matino politiko? Di ba? Ngayon, kaya nyo. Kaya nyo pulbusin ang komunista? Kaya nyo pulbusin ang droga? Sige. Tulungan ko kayo. Tulungan kayo ng Banateros. Tama ba o tama-tama? Ngayon, kayo mga manonood, sang-ayon ba kayo sa sinasabi ko? Yan ang problema ng bansa natin. Bukod sa korupsyon, pag nasolve yung dalawang yan, aasenso Pilipinas. Tingnan nyo itong susunod. Kaya naman, pakinggan natin itong sasabihin ni Risa Ontiveros Bakit siya bumoto ng no? Recognized. Senator Ontiveros, recognized. Salamat po, Mr. President. Mr. President, ginagalang kong mga kasama, with due respect sa mga may akda at taga-suporta ng resolusyong ito, nakatayo po ako dito para ipaliwanag yung aking boto ng no. Una po, sang-ayon ako na ang humanitarian considerations ay essential na bahagi ng hustisya. So pabor siya doon. Kailangan na makatao ka. At tamang dapat makoncern tayo sa general welfare at dignidad ng lahat ng mga Pilipinong nasa ibang bansa, ng lahat ng ating mga nakatatanda, at ng lahat ng mga persons deprived of liberty. Ayan. So, naunawaan niya ang mga matatanda na nasa ibang bansa na nakakulong. Yan ang ibig sabihin ni Risa. Sige, basa. Ang galing ni GPT, no? Ano yan? Galing sa abogado mo o galing sa kay GPT? Hindi mo ba talaga kaya mag-speech nang walang binabasa? Bobo ba ito si Risa? Di ba media to? Bobo ka ba, Risa? Ang tatanong lang. Pero Mr. President, Mm. hindi tayo nagdi-deal sa sufficient facts. Wala pong indikasyon na ang ICC ay nagpapabaya sa pagbantay sa kalusugan at kagalingan ng mga taong nasa kustodiya nito. Yan, hindi raw sila nagpapabaya ang ICC. Yan ang punto niya. Ilang beses na nga bumagsak, natumba na wala ng malay si PRRD. Dinala na nga sa ospital. Ospital mismo nagsabi, ilang beses nang natutumba si PRRD at hindi ini-inform ang family. Tanga ka ba talaga o kulang ka lang sa research? Ay, sabagay, baka wala kay GPT yon. May panayam rin po, ilang araw ang nakalilipas, kung saan sinabi ng pamilya ni former President Rodrigo Duterte na he is well, even jolly, at kaya pa ngang makipag-usap tungkol sa maraming topic, kasama ang politika, flood control, at love life. Yan, alam nyo, sinasabi niya, okay naman, sabi niyo okay pa, jolly pa nga si PRRD. Naalala ko tuloy yung lola ko. Kasi noon, matanda na yung lola ko, doon po nag-i-ensayo yung hinahandle ko na banda sa bahay. At nanonood pa siya pagka may dance rehearsal, pagka nagpa-practice kami, nag-i-ensayo ng mga kanta, ng mga sayaw, nanonood pa yung lola ko at masaya. So kung ako tatanungin mo, kamusta na yung lola mo? Okay siya, masaya, nanonood pa siya. Pero ibig bang sabihin nun?
Kaya niya mag-isa? Hindi. Alam ko matanda na. Hindi na nga niya kayang bumangon mag-isa sa kama. Kailangan niya ng mag-aalaga. Hindi na nga siya makapunta sa banyo mag-isa. Hindi na siya makakain mag-isa. Pero pag itinayo mo yun, masayahin yun. Manunood pa. Yan ang hindi maintindihan ni Risa. Na hindi porket kaya, masaya, pwedeng nag-iisa. Sana, Risa, palawakin mo yung isip mo. Alam mo kung paano mo maintindihan si PRRD? Sana wag mangyari sa Risa Ontiveros. Na, halimbawa lang, ikaw ay makulong. Kasi, alam nyo kung paano kayo humuhusga sa tao, ganun din sa inyo ang gagawin. Baka mamaya, ang baril na gamit mo, ay diyan ka rin mamamatay sa baril. Risa, hindi ko alam kung sa tingin mo sa sarili mo ay malinis ka. Pero kung dumating ang panahon na ikaw ay mapatunayang madumi, meron kang ginawang mali at ikaw ay makulong, wag naman sana na umabot sa matanda ka na hindi mo na kayang mag-isa. Kung paano ang ginamit mong patakaran na standard para kay PRRD, ganyan din ang i-apply sa'yo. Ay hindi, kaya na niyan. Oo, jolly nga siya eh. Hayaan mo siya mag-isa dyan sa kulungan. Huwag naman sana na mangyari sa'yo. Alam din natin, may mga problema ka. May problema ka sa tanim witness, may tanim ka sa PhilHealth. Hindi po ako mag-uhusga nun. Ang husgado. Pero just in case, mauwi ka sa kulungan, baka yung in-apply mo kay PRRD, i-apply din sa'yo. Ang panawagan para ang gobyerno ay mag-advocate para sa interim release o house arrest ni former President Duterte, maaring nakakouch sa humanitarian terms. Pero nagmumukha ring isa pang halimbawa ng ating gobyerno na nagbibigay ng special treatment sa isang makapangyarihang individual. Tila ba'y isa na naman itong patunay na ang batas ay marahas sa karaniwang Pilipino, pero malambot sa iilang may kapangyarihan. Okay, diyan ka mali. Ang sinasabi niya, hindi patas. Kasi pagka ikaw ordinaryong Pilipino, nakakulong ka, pero kung hindi ka ordinaryong Pilipino, hindi ka nakulong. Tatandaan po natin, kahit nga si Claire sinasabi yan, di ba? An accused is considered innocent until proven guilty. So sa ngayon, inosente si PRRD. Hindi pa siya napatunayan. Tama or tamang-tama. Kahit si Claire, binabanggit yan. Okay? Ang hinihingi ngayon, bail lang. Interim release. Hindi pinapawalang sala si PRRD. Ipapangalaga lang kung saan yung kanyang kalusugan at yung kanyang katandaan ay mafo-focusan ng mga taong nagmamahal sa kanya. Yun lang po yun. Hindi siya pinapawalang sala. Huwag naman bobo. Yun lang. Kaya halimbawa, may mga matatanda na iba. Ako, kahit killer yon, kahit rapist yon, at hindi na talaga makabangon sa kinahihigaan. At hindi pa naman napatunayan. Inosente pa yun. Okay lang, i-bail mo na. Paalagaan mo na. Total, hindi naman makatatakas na yan eh. Makakapang-rape pa ba yan? Makakapatay pa ba yan? Ni hindi na nga makakain mag-isa. Bakit hindi mo ipa-bail? Kahit kay Bongbong Marcos mangyari yan. At alam ko, chances are, malamang kung hindi makatakbo ng Hawaii si Bongbong, malamang makulong din yan si Bongbong. Pero kung ganyan na siya kahina, at hindi pa napapatunayan, okay lang sa akin si Bongbong. Kahit i-house arrest. Sabi nga ni Cayetano, this is not vengeance. Humanitarian ang usapan dito. Since innocent pa naman. Medyo, alam natin, ito si Risa, medyo talaga mahina utak nito eh. Dati pa.
kapag ordinaryong lolo ang inakusahan ng nagnakaw, pwedeng kulong agad at di makapagpiyansa. Pero Bakit? I-apply mo kaya kay Tambi yan. Bakit tahimik kayo? Bakit hindi mo mabanggit ang pangalan ni Tambi? Yung ordinaryong nag-shoplift sa grocery, nakakulong agad. Si Tambi, hindi makakulong. Bilyon ang ninakaw. May nasihi ka ba? Nababanggit mo ba ang pangalan ni Tambi? Or you are just simply hypocrites? Kayong mga dilawan. You are hypocrites. Ikaw, si Kiko at si Bam, pangalanan ko na kayo. Di ba? Tahimik kayo ngayon kay Tambi. Hindi kayo sige nga, kung hindi kayo ipokrito, ilaglag nyo nga ang mga komunista. Baka sabihin nyo, red tag, hindi ko sinasabing komunista kayo. Pero ba't hindi nyo magalaw ang mga komunistang perwisyo ng bayan natin? Yung perwisyo ng bayan natin na si Tambi, wala kayong say. Ang tatahimik nyo. Kayo ba talaga ay after sa human rights? O mga ipokrito lang kayo, parang yung mga pariseyo? You are just after BP Sara. dito, gobyerno mismo Sabihin mo, Risa, hindi mo kayang talunin ng patas na paraan si BP Sara. Kaya ganyan ka. ang lumalaban para bigyan ng house arrest ang isang taong akusado ng mga napakamabigat na krimen. Totoo po na ang International Criminal Court mismo ay nakapag-grant ng interim release sa iilang exceptional circumstances. Pero pantay na importante ang ICC. Alam mo kaya hindi tayo nagkatapos-tapos. Sabi nga ni Cayetano kanina, pag pinag-usapan natin yung merits of the case, magkakaiba tayo at panibagong debate. Hindi po pinag-uusapan dito kung guilty or not guilty si PRRD. Ang pinag-uusapan dito, mailagay si PRRD na maaalagaan siya sa tamang lugar at ng mga tamang tao. Hindi po inaalis kung meron mang dapat sagutin si PRRD sa batas, sasagutin yon. Mag-a-appear siya, a-attend siya ng hearing. Yun lang eh. Dinidinig pa. Naiintindihan ba? No? Kaya this is not about vengeance. This is about justice. Ang problema dito kay Risa at saka yung Dilaw, they are out for the vengeance. Hindi ko nga alam kung sila ba ay komunista. Hindi ko kayo pinagbibintangan. Pero alam naman natin, ang talagang tinamaan ni PRRD, dalawa. Komunista at droga. Kaya nga pati si binanatan nila si Pastor Kibuloy. Bakit? Si Pastor Kibuloy at ang SMNI dinedicate nila yung channel na yan para masugpo ang komunista. Ginastusan yan, nakipaglaban yan kontra komunista. Hindi ko alam kung supporter ang dilawan ng komunista or ng adik. I really don't know. Sinasabi nila for human rights. Do you believe that? Do you believe human rights? Karapatang pantao rin ang pinag-uusapan natin kay PRRD. Remind you, he is innocent until proven guilty. So ibigay mo rin ang karapatang pantao sa kanya. Kaya hindi ako maniniwala na this is about human rights. This is about communism or this is about drug addiction. You pick your choice. Kayo ang tanungin ko, bakit napaka-supportive ng dilawan pagpatungkol sa
ikatatanggal, ikakasama ng Duterte. Pero yung mga magnanakaw, sila Tambi, yung mga sumisira ng bansa na komunista, hindi nila makalaban. Yun lang yun. Kayo na ang maglagay. Bakit ganyan ang mga dilaw? Nagtatanong lang po. Hindi ko po kayo pinagbibintangan.